Darling, maaari mo ba pangunahan ang ating panalangin? Hindi po. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Okay, maaari na kayo. Salamat po, teacher. May lumipat pa sa klase ngayong araw, mga bata? Wala po, teacher. Mabuti. Bago tayo dumako sa ating panibagong leksyon, balikan muna natin ang ating nakaraang paksa. Ano ang kultura? Yes, darling? Ang kultura po ay mga tradisyon, paniniwala at nakasanayan ng mga tao po, teacher. Magaling. Paano naman ipinapakita ng pagkain ang kultura ng isang lugar? Yes. Ano, Lisa? Pinapakita po nito ang tradisyon at pamumuhay ng mga tao po, teacher. Ngayon, mayroon akong ipapakita sa inyong mga larawan. Nakakita na ba kayo ng ganitong uri ng pagkain, mga bata? Opo, teacher. Alin dito ang natikman na ninyo? Lahat po, teacher. Wow, di ba masasarap ang mga ito? Opo, teacher. Dahil ang mga pagkain Pinoy ay napakasarap talaga. Sa tingin ninyo, saan ito nagmula? Yes, Darlene? Sa iba't ibang lugar po dito sa Pilipinas, teacher. Tama, iyan ang ating pag-aaralan ngayong araw. Ang Pilipinas ay may iba't ibang lokal na pagkain dahil sa nagkakaibang kultura at likas na yaman ng bawat rehiyon. Sa Luzon, kilala ang bagnet, pinakbet at Bicol Express. Ito ay ang larawan ng bagnet. Ang bagnet ay isang sikat na pagkain mula sa Ilocos na gawa sa malutong na pritong baboy. Kilala ito sa crispy nitong balat at madalas na kinakain kasama ng suka at gulay. Ang pangalawa namang kilala sa Luzon ay ang pinakbet. Ang pinakbet ay isang tradisyonal na ulam mula sa Hilagang Luzon na gawa sa iba't ibang gulay at bagoong. Ipinapakita nito ang pagiging masinop ng mga Ilocano sa paggamit ng mga gulay na makikita sa kanilang lugar. At ang pangatlo namang kilala sa Luzon ay ang Bicol Express. Isang maanghang na pagkain mula sa Bicol region na gawa sa baboy, sili at gata na niyog. Kilala ang mga taga-Bicol sa mahilig nilang pagkain na may gata at maanghang na lasa. At sa Visayas naman, ang kilalang pagkain nila doon ay ang chicken inasal, batchoy at ang bumba. Ito ang larawan ng chicken inasal. Ay isang kilalang pagkain mula sa Bacolod na gawa sa inihaw na manok na may espesyal na timpla. Kilala ito sa masarap na lasa at madalas kinakain kasama ng kanin at sausawan. At ang pangalawa namang kilalang pagkain sa Visayas ay ang batchoy. Ang batchoy ay isang sikat na noodle soup mula sa Iloilo na may sabaw, pansit, karne at chicharon. Naging tanyag ito dahil sa mainit at malinamnam nitong sabaw ng paborito ng maraming Pilipino. At ang pangatlo namang kilala sa Visayas ay ang humba. Humba ay isang tradisyonal na pagkain mula sa Cebu na gawa sa baboy na niluluto ng toyo at asukal. Kilala nito sa matamis na lasa na paborito sa mga handaan at espesyal na okasyon. At sa Mindanao naman ay mayroon din silang kilalang pagkain. Una ay ang pastil. Ang pastil ay isang popular na pagkain mula sa Maguindanao na binubuo ng kanin at ginisang manok o isda na binalot sa dahon ng saging. Kilala ito bilang murang pagkain na madaling dalhin at kainin. At ang pangalawa namang kilalang pagkain sa Mindanao ay ang sati. Ang sati ay isang kilalang pagkain mula sa Zamboanga na gawa sa inihaw na karne na may maanghang na sarsa. Karaniwan itong kinakain tuwing almusal kasama ng puso o kanin. At ang panghuling pagkain kilala sa Mindanao ay ang beef kolma. Ay isang tradisyon na pagkain ng mga tausog. Sa tausog sa Mindanao nagawa sa baka at iba't ibang uri ng panlasa.
Ipinapakita nito ang impluensya ng kulturang Muslims sa mga pagkain ng Mindanao. Ngayon ay sasagutin natin ang mga tanong na ito. Bakit magkakaiba ang pagkain ng bawat rehiyon? Yes, Erwin. Dahil po iba-iba ang kultura ng mga santap sa bawat lugar po, teacher. Mahusay, Erwin. Ang ipinapakita ng pagkain tungkol sa kultura ng mga Pilipino. Yes, Darlene. Pinapakita po nito ang tradisyon at pamumuhay ng mga tao po. Mahusay. Paano natin mapapahalagahan ang ating lokal na pagkain? Yes, Andres. So, magitan po ng pagtangkilik at pag-aaral tungkol dito po, teacher. Napakahusay. Ngayon ay magkakaroon tayo ng pangkatang gawain. Hahatiin ko kayo sa 3 pangkat. Ito ang pangkat 1, pangkat 2, at pangkat 3. Bibigyan ko kayo ng larawan ng iba't ibang pagkain. Ang inyong gagawin ay ididikit ninyo dito ang larawan sa tamang kolon kung saan nagmula ang pagkain na iyong makukuha. Kung ito ba ay bibilang sa Luzon, Visayas o sa Mindanao. Maliwanag ba mga bata? Opo, teacher. Pagkatapos ninyong idikit dito sa harap ay ipapaliwanag ninyo kung bakit inilagay ninyo ang pagkain sa bawat kolon nito. Okay? Pangkat 1, pumunta na dito sa harap at ipaliwanag ang inyong gusto. Kaya ipaliwanag ninyo kung bakit. Inilagay po namin ang bagnet sa Luzon dahil ito po ay mula sa Ilocos na gawa sa malutong na pritong baboy. Hindi mahusay, maaaring nito. At ang pangkat, pangalawa naman, pumunta dito sa Inilagay namin sa Visayas ang chicken inasal sapagkat ito ay kilalang pagkain sa Bacolod na gawa sa inihaw na manok na may espesyal na timpla. Hindi mahusay. At ngayon, ang panghuling pangkat. Inilagay namin sa Mindoro ang pastil sapagkat galing ito sa Maguindanao na binubuo ng kanin at ginisang manok o isda na binalot sa dahon ng saging. Napakahusay mga bata. Ngayon, bigyan ninyo ang inyong mga sarili ng 5 bagsak na palakpak. 1, 2, 3, 4. Okay, ngayon, kumuha kayo ng kapirasong papel at pakisalutan ang iyong pagsusulit. Tapos na ba mga bata? Opo, teacher. Ngayon, kunin niyo yung kwaderno sa Araling Panlipunan at kopyain ito. Ibasa ang inyong tablang aralin mga bata. Magdala ng larawan o drawing ng paborito ninyong lokal na pagkain at isulat kung saan ito nagmula. Okay? Tapos na ba ninyo kopyain mga bata? Opo, teacher. Okay? At yun lamang ang ating aralin sa araw na ito. Magsitayo na ang lahat para sa ating panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Paalam at
maraming salamat mga bata. Paalam at maraming salamat po, teacher.